Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Ladies and gentlemen, welcome to the turnover ceremony of one of the Agricultural Innovation Initiative right here in Western Visayas Integrated Agricultural Research Center, fully managed by the Korea Agency of Education, Promotion and Information Service in Food, Agriculture, Forestry and Fisheries, with the implementation led by Hangkyong National University. This smart greenhouse, a marvel of climate-proof, mechanized and automated technology, offers a solution to the Philippines' climate change concerns. Spread across a 3,000 square meter area, 10 greenhouses were designated for mushroom, tomato, and paprika cultivation. This project aims to enhance the production and competitiveness of small and mid-sized farmers. Specifically, the project aims to increase the production of quality produce, improve knowledge of implementers and farmers, and enhance the distribution channels of high-value crops. The project, with a budget of 65 million pesos, based on the exchange rate of 1,190 Korean won per $1 and 50 pesos per $1, encompasses the establishment of smart greenhouses and capacity building. 4-unit solar-powered greenhouses for tomato and paprika, and 6 units connected to a local electric distributor for mushroom are complemented by short-term and long-term training programs. In the execution of this multifaceted project, 2 components have unfolded to push its success. First, the establishment of the smart greenhouse, marking a significant milestone. The structures for tomato and paprika were completed in January 2022, while the mushroom facilities were finished in February of the same year. Equally important endeavor was capacity building, encompassing various training initiatives. In February 2022, 2 short-term training sessions were conducted with 26 participants each. One focused on tomato and paprika cultivation, while the other honed in on mushroom cultivation. The journey didn't stop there, as 3 extensive long-term training programs were piloted. 2 accommodated 22 participants each, delved into tomato and paprika, transpiring from May to October 2022 and February to July 2023. Simultaneously, the training from November 2022 to April 2023 honed the skills of 8 participants in mushroom production. Here are some of the project updates. In a single unit of smart greenhouse, 1 production cycle of cherry tomato, melon, and paprika realized an ROI of 22.9%, 10.1%, and 58.4% respectively. While in shiitake mushroom, an ROI of 54.13% can be realized in 1 production cycle in 1 greenhouse. Projected payback period for an investment in shiitake is 1.8 years. The long-term training did not only empower individuals but also benefited a farmers' organization. The smart greenhouse has become a hub for knowledge sharing. Numerous visitors from different regions have toured the facility to gather information for their own greenhouse projects. This collaborative exchange is contributing to the broader dissemination of valuable insights and practices. The smart greenhouse is recognized as a tourist destination.
and work is underway on finalizing good agricultural practices initiatives and a techno guide on shiitake production. Looking ahead, the project aims to become a research hub, explore new high-valued commodities, and source budget for solar energy for the mushroom greenhouse. A pick-and-pay concept for the produce, and display of about to be harvested shiitake fruiting bags in malls. The project will also serve as a venue for more trainings for interested stakeholders. Success stories include trainees setting up their own greenhouses and applying daily learnings in their farming practices. Research collaborators with the academies are also welcome. As we bring this presentation to a close, we extend an invitation for you to explore into the invaluable insights and perspectives shared by our key stakeholders. Ngayong aga sa tanan, ako gali si Reby Palmihar, fourth son of Ray Palmihar and Elena Palmihar. Ako ay dating seaman, former seafarer, and nag-venture out sa smart greenhouse farming. Siling ko, okay man, mabunday, pero malipay man. And then, kay tungod na upod kami sa barko nagaplano, nag-venture out kami karon sa smart greenhouse. Amo na nagkadto kami dito sa West Biart kag mag-training. Luckily, naka-training kami dito. Pasalamat din kami sa West Biart, sa Western Visayas Research Center na ginupod nila kami as a trainee dito, and for 6 months damo gid ang amon natunan sa maintenance, sa nutrient management, pest management, and madamo pa. So ang pinaka dako nga aspeto nga nahatag sa akon sang project ni ay ang umpisa sa construction. Pag-construct sang tama sa kalidad na greenhouse ang makabulig na para sa mga tanom nga mag-strive and makaproduce in quality product, like for example ang height, ang ventilation, and ang mga correct tools and equipment like irrigation, nutrient management. Isa sa mga pinaka-importante na makaproduce kami sa quality product, makapagawa namin sa market na matandaan nila nga this product is a quality and deserve nila na bayaran ang quality product na ma-produce namin. Thank you very much sa West Biart for this opportunity, and also to the Korean government, to the APs, but na ako ay na-include sa isa sa mga trainee na naka-avail sa training nila about sa smart greenhouse, na ini nakahatag gid sang dako nga contribution sa akon, hindi lang sa financial, kundi sa akon yung mga skills, knowledge, kag mga techniques. So thank you very much. Very very fortunate gid ako. Isa sa mga trainee ako nga na grantan sang singing and knowledge. So thank you very much. The experience I got from the Smart Greenhouse training was very valuable for me. I learned a lot of technology in this training. For one, I learned how to manage fruiting hydroponics. As you can see in my background, I was able to produce cherry tomatoes and salad tomatoes, and I've also produced melons and bell peppers. In this, I learned a lot from this training. The technologies I learned, one very important is automation. I saw the model of automation in the Korean smart greenhouse, and I applied it immediately in my lettuce greenhouse. I created a module that would control the temperature, the humidity, the water pumps, and even the timer of my irrigation. I learned it from this smart greenhouse. Another thing that I've learned is how to sanitize my pots. Before, I used to sanitize them in bulk. I learned a technique from
this training that you can sanitize the pots by just covering it with UV plastic and then covering the greenhouse with UV plastic for several days. And that in turn is a very good way to sanitize my greenhouse. So right now, before I start any project, I do that procedure. It helps me a lot by not sanitizing it one by one. It saves me on labor, it saves me time. And then of course the management on how to manage properly from the seedlings, the growth, the vegetative state to the fruiting stage of these plants. I learned a lot from on how to manage them, and even on managing the pests and diseases on this fruiting vegetables. I learned a lot from this training. I would like to take this opportunity to give my heartfelt thanks to the Department of Agriculture, specifically to Western Visayas Regional Field Office 6, and to the Korean government. That technology and the learnings that I learned from this training is really invaluable. It's very meaningful for me as a farmer to learn all of this technology. And because of your help, because of the help of the Korean government and the Department of Agriculture, I was trained to do this. And as you can see, the training has been fruitful. And I would like to continue and even do my part in training other farmers to learn this technology. Once again, thank you very much, Department of Agriculture and the Korean government. The project's impact is notable for its comprehensive approach to addressing agricultural challenges. The introduction of smart greenhouse technology signifies a leap forward in agricultural practices. Moreover, the project goes beyond immediate agricultural concerns. It incorporates a strong capacity building component, equipping local farmers and stakeholders with the knowledge and skills needed to leverage these innovative technologies effectively. This emphasis on capacity building ensures the sustainability of the project's impact by empowering the local community to adapt and thrive in the evolving modern agriculture. In essence, the establishment of smart greenhouse and capacity building project is not just a solution to current agricultural challenges, but is a catalyst for a transformative and sustainable future in farming. By integrating innovation with education, the project creates a holistic framework that not only addresses the immediate needs of the agricultural sector, but also positions the community for long-term success in the face of evolving global demands and environmental considerations. Thank you for joining us in this journey of growth, innovation, and friendship. Together, let's cultivate a greener and smarter future. Matatagpuan sa Central Panay, ang bayan ng Tapas sa lalawigan ng Capiz ay may masiglang komunidad ng agrikultura. Pinupuri ang bukhiring kayamanan ng Tapas na may kabuoang lupain na umaabot sa 59,743.88 na hektarya. Kaya ito ay isang mahalagang sentro ng produktibong agrikultura. May 58 barangay ang Tapas, kabilang na ang 36 na lowland barangays at 22 na upland barangays. Ang mga barangay na ito ay sama-samang nagtatanim ng iba't ibang pananim tulad ng palay, mais, tubo, kape, niyog at mani, ang bibigay buhay sa isang maunlad na ekonomiya sa agrikultura. Sa mga nagdaang taon, nagsikap ang Tapas mula sa kahirapan at itinatag ang posisyon bilang isa sa mga progresibong bayan sa rehiyon ng Kanlurang Visayas. Ang sigaw na Bakas Tapas ay umaagos sa mga lansangan nito, kumakatawan sa espiritu ng matibay na paninindigan at walang hanggang pagsisikap. Ang pariralang ito ay nagpapahiwatig ng kolektibong determinasyon ng mga Tapasnon na magpatuloy, magtrabaho ng masigasig at
at hindi mawawala ng pag-asa para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Habang ang sinag ng araw ay tumatama sa bayan ng Tipas, patuloy na umaasenso ang mga residente nito. Pinapatibay ang kolektibong paniniwala ng kanilang iisang pangarap ng pag-unlad at kasaganahan. Bagamat ang kabukiran ay puno ng yaman at ang mga kamay ng mga magsasaka ay puno ng kasigasigan, nananatili pa rin ang salimuot ang buhay. Sa kabila ng kanilang dedigasyon sa pagsasaka at patuloy na pagsisikap, sila ay hinaharap pa rin ng mga kahirapan at mga habon sa pagpapaunlad ng komunidad. Ang mga komunidad sa Tapas ay may matagal na ang hinaharap ng mga habon sa kapaligiran at sa ekonomiya. My vision and dream for the farmers dito sa aming lugar, ang municipalidad ng Tapas is really to be self-reliant, okay? And don't depend so much on the government. They're being there na matagal na sa field and yet hindi sila umaangat, okay? And that's the reason why I keep them always brief on what is to be needed, okay? At ang pinaka-importante rito is yung to cascade all the necessary information because tingin ko rito na tagal na sila napabayaan. It's only very timely na pag-upo ko rito, yung talagang agenda ko is unahin itong mga partners na ito because ito ang talagang magsisave sa ating bayan, itong mga na tinatawag natin. Noong 2019, ang Sustainable Land Resource Management Approach o SLRMA ay ipinakilala upang mapakita ang potensyal ng agrikultura sa upland at hilly slopes ng Tapas at mabigyan ng solusyon ang mga nagbabatyang problema sa soil erosion at walang pakundang paggamit ng fertilizer. Ang pag-abot sa environmental condition, na-observe namin ma'am ang agkukub is nag-start na siya ang soil erosion. Nag-start na din siya ma'am. Tapos, ang lupa nila, nakita siya ma'am nga wala na siya gawa topsoil. Siyempre, nag-erode lang siya nag-erode. Tapos, ang ilang ang mais, pag-abot sa ilang crops, hindi mo siya mamambal na ang ilang production is okay good tungod na kung hindi nila pagamitan sa fertilizer ang ilang mais, hindi mo siya magdako. Yes, ang ilang income is sa mais lang, wala sila other source of income. Layunin ng proyektong SLRMA na maisakatuparan ang mga estratehiya para sa pamamahala ng agricultural lands ng Tapas na eksplisitong nakatutok sa mga lugar na upland at hilly na madaling maapektuhan ng pagguho ng lupa. Sa pamamagitan ng mga inisyatibo sa pananaliksik at pagpaunlad, ang project implementers ay nagbigay ng mga kaalaman at kagamitan sa mga magsasaka upang tanggapin ang mas maayos na pamamaraan sa pagsasaka. SLRMA means Sustainable Land Resource Management Approach. This is one of the good things the Department of Agriculture through the Bureau of Soils and Water Management has done in terms of managing the soil. Because right now, at this time, our soil are actually exhausted, probably at the point of abuse. So, SLRMA, as an approach and a strategy, is something that can really rehabilitate the soil. This is not just simply a project, it's also a research and development initiative of the BSWN. So they want to do everything scientific at the same time. So first is, there are actually three. Assess soil health status of cultivated upland and hilly lands. So SLRMA, as an approach, I will be targeting the upland and hilly lands, actually up to 18% slope. In this case,
corn areas because most of the corn areas, especially here in the context of Panay, are located in sloping lowlands. Major part of that. Second is develop and promote a science-based approach that will enhance the full potential of upland and lowlands for agro-environmental development. So now there's an integration not only on the agricultural part but also the environment. So that's really one thing when I look at the SLIMA project. That's something that attracts me because I know that this is not just a one-shot deal project. No? So apart from the 5 years, I know because it also has a research and development component, and the LGU is basically being serious about this project, and I think it's just the right thing that the LGU also should be serious about this project. And the third objective is to determine the adoption of soil and water conservation technologies, its benefits to farmers, and environmental impact. So these three are actually embedded in the entire implementation of the project. One thing good about SLIMA, BSWM created a technical and mentoring team to expedite the processes involved in project implementation. So the monitoring tool not only conducts monitoring but also provides technical assistance. So every month from the national office, the visible team composed of 4 people of different expertise come down to the LGU, go around the project areas, provide the technical support, interact with us, also with the farmers. So that's one good practice of this project. Nakakuha ng pondo na umaabot sa 12 million pesos mula sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at mula sa Department of Agriculture National Corn Program at naging instrumento sa pagpapabilis ng implementasyon ng proyektong research and development sa mga bukirin ng mga masasaka. Sa unang taon ng implementasyon, mayroong 13 magsasaka na nakipagtulungan na may kabuuang 20 hektarya ng lupa mula sa barangay Agkokok. Sa dulo ng taon, lubawag ito sa parehong barangay nang madagdagan pa ng 23 magsasakang nakipagtulungan na may kabuuang 21 hektarya. Kabuuang 41 hektarya para sa barangay Agkokok lamang. Yung bago po dumating yung CRM dito, sa amin dito, nagmanais na kami dati bago dumating yung project. Kaso lang, yun lang talaga, makikita mo sa mga area namin, nice lang talaga, lahat. Wala ka nang iba makikita sa area. Tapos, siyempre, hindi din namin alam yung about sa tinatawag din ng control. Si ano sila pa umarap. Isang una, paray, mais. Lapit lang na sa umana, mais. Mandag na, mga galing. Ang panawagan mo sa mga punso daw, mga nangayot bulo ba pa handa. Kumudaw ng siya, mabilikasyon kung makapag-doktor ano dahil buling na sa pagalihin namin. Kaya, kung ng mga rinod na sandaya at siya mapunga ako. Ang training nila, ako kumito sa mga tarangko ko. Kung bigyan mo kayo sa mga hindi lang nakita mo pala yung mga tanong tiba tuwa ka. Sundon mo mo ay kira kita mo. Lapad-lapad na tanong ko sa akin. Ano daga niya kaya ito ng satos na tandaan ko doon mga ginagturan namin ito na makabuli kita mo ito mga tanong nanda. So gusto ko good na anda mo ang persada sa wili pa ron na lain na sano pa yung buligan kami sa pagtulo ba sa una mga tanong mga sabi mga kukulangan dyan sino ka rin mga prutas yung tanong mga pinya mga saling baridad doon kami so mga anuad na
isipan mo nga ayahin mga tanong nag-iwan. Nakikita mo ba na ang uning kinaalam na gintudlo sa inyo sa karon makabulig siya o hindi siya makabulig sa mga present? Makabulig yan. Makabulig. Sa ikalawang taon nito, lumalak ang proyekto ng SLRMA sa Barangay Cristina na may 23 magsasaka sa kabuuan 22.5 na hektarya. Sa ikatatlong taon, lumawak ito sa Barangay Epero na may 10 magsasaka sa kabuuan 27.4 hectares. Sa ika-4 na taon, nagsagawa ang proyekto sa Barangay Candelaria na may 16 na magsasakang nakipagtulungan na may 20 hektarya. Sa kabuuan, 85 magsasaka ang nakipagtulungan na sumasaklaw sa 110.4 na hektarya. Ako naging OFW, naisip ko, wala mo sa Manila, wala kang area nga dako. So, ang naisip ko, magtanong. Kaya wala mo dito, binabakal ang tanan mo. Kaya nagtanungan ko, dahil dito syempre, ang tanong ko, gulay ng isang tanan, isang barangay. Ito naisip ko na magbalik sa area ko para at least sa area ko, gusto ako katanin kung doon ko gusto. Nag-proceed ako. After ko nag-OFW, nabalik ako sa area ko. Kahit pa paano, nakapundal ako sa concrete na balay. At least natapos ko na ako na balay dito sa Manila. Mga ilang taon na nung nakapag-open sa akin sa about sa SLRMA. Bali, ang tiyo ko nga nag-approach sa akin na basta gusto mo na mag-tanong sa mga produkto, mga fruiteries. Di sa akin wala naman problema kasi ako gusto ko magtanong. Di nabatan ko ang project sa SLRMA until wala gani yan naka-income na ako. Actually, ang income ko, dako na dito na ibibig sa akin sa mga kinawala sa balay, sa mga needs namin, sa mga bata. Dako din ang pasalamat ko sa SLRMA na amat-amat, kasi siyempre, hindi nang gagada ko ang tao sa SLRMA, pero amat-amat, nag-iara, nagala sa mga sake, pero i-expand namin, hasta na, hanggang sabihin, hindi pa naman naubos ang 10 hectares na pero amat-amat lang, kasi siyempre, kung din lang itong sake, lang to ang ginadugan namin sa area naman para naubos namin itong 10 hectares. Bakit dito sa nabulig sa akin sa mga training, sa mga contouring, sa mga about sa mga eco na farming. Bakit din? Actually, sa processing sa aming mga seminar, nakaano kami sa processing sa mga prutas, about sa paghimo sa chocolate, from cacao fruits, saging to banana chips, tapos sa kalamansi, juice. Dako dito sa naibulog kay agkano gina-adapt ko, kaya ginahilo ko dito para sa mga bata. Dako nabilog. Ang sa isa na, yung na tublo din sa akin, about sa contouring, kung gaano kalayo, kung paano nagtanong, paano mo maalagaan ng isang puno, like banana. Dako bigyan na naibulig sa akin kung saan yung magwao ng sake, saan gaano kadako, pinakabulan ang sang saging, dako bigaya. Kaya nga gusto ko kung may pagkakataon na gusto ko i-bulig ko sa iba ang kaalaman ko nga.
ako na nagtao sa kaalaman ko na natutunan ko sa SLRMA. Dapat ko na niyang gintundo sa inyo. Dapat hindi mo na nga sa isipan, sa puso mo dapat para na sa uliho, i-apply mo sa inyo na pangabuhi na kung ano yung natutunan mo sa gintundo sa SLRMA. Ang contouring ay isang matagal ng epektibong pamamaraan sa pagsasaka. Ito ay tumutulong sa pagprotekta ng lupa laban sa pagkaubos at pagkaguho. Ang proyektong SLRMA ay nakatuon din sa pagbibigay ng mga farm inputs para sa produksyon ng mga magsasaka. Layunin ng proyekto na itaas ang kalagayan ng ekonomiya ng munisipalidad, bawasan ang pagkadepende sa monocropping at itaguyod ang pangangalaga ng kalikasan sa mga magsasaka ng tapas kapis. Sa unang taon kasi, syempre, medyo dagdag sa konting oras, trabaho kasi gumagawa ka ng content, bago sa pagpa-farm kasi may contour na, tsaka may konting diferensya na sa kinikita mo sa pagmamais po. Mga 1 year may konting diferensya na po. Ang pagbabago sa mga siguro nakikita ko sa pangalawang taon na. Ang una kong inamin sa konto ko is pineapple. Pineapple kasi ang nakita ko doon, malaking bagay po na sa pineapple ko nakapag po ako ng 15,000. Sunod nun, sa banana, medyo may ka-diferensya konti sa mais, pero pagdating naman sa banana, nabawi po yun. Parang, kumbaga, another income po. Malaki. So, first na, nasa 10,000 po yun. Marami na rin kami mga trainings na, so, ang naitulong nun sa akin, sa mga trainings, kung paano mag-manage ng farm, tsaka hindi mo sabihin na ang dahil doon sa project, tsaka tulong ng gobyerno, mahirap sabihin na wala kang pro. Malaki siguro, tsaka sabihin ko sa iyo na ma'am na ang naitulong ng project sa akin mula sa simula hanggang sa ngayon ng project namin. Yun na po, yung bahay ko na yan. Bahay ko nakapagpatayo, malaking naitulog sa akin ng project namin kasi siyempre kung inasin mo lang sa pagsasaka tsaka sa income ng teacher, hindi ko nakapagpatayo ng ganyan kalaking bahay. Upang higit pang itaguyod ang inisyatibong ito, nakipagtulungan ang tapas sa iba't ibang tanggapan, kabilang nga ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources, Municipal Social and Welfare Development Office, at ang LGU Gender and Development Office. Good kami rin na nag-abot ang project sa amat-amat, ma'am, nakabulig sa ilang pangabuhi. Makita na naman sa doon ang ilang sitwasyon sa amat-amat, ilang balay, nag-aarasinso. Kay gabos mang nanimam sa testimony sa amon nga farmer mo, kay kada isa, gina-interview naman. Gina-visit, gina-naman sila, ma'am, weekly. Ang amon nga BSWM monthly. So makita din naman, ma'am, ang improvements ang amon ng mga ka-operator. Isa sa mga mahalagang resulta ng proyekto ay ang pagpapaunlad ng bayanihan spirit sa mga magsasaka na hipagtulungan. Well, first of all, I would nagpapasalamat sa attached agency ng Department of Agriculture, which is yung Bureau of Soil Water Management. And they've been here for almost about 5 years. They're coming back and forth. And we are the one, and I've been telling them to help our farmers. And after so many times of introduction ito at saka dissemination of information sa kanila, nakita nila na dapat itong tingnan kung talagang bagay sa kanila. And now, the fruits, after 5 years, nakita nila na maganda pala itong ibinunga itong contouring na ito, at lahat halos ng mga farmers doon sa Coco ay gumaan ang kanilang kabuhayan, kumita sila, and then yung iba nakabili na ng motorsikla na pagpagawa ng bahay because yung idinulot ng kabutihan na ito sa mga muna.
malaki po ang pasasalamat ko sa mga taga-BSWM Department dahil po doon sa protein mo po, malaki pong tulong at saka pagbabago ng pamumuhay namin mag-asawa. Dahil ng dyan, kung nakikita ninyo sa akin, maliit lang yung dyan naman, yung pinapakita ko sa inyo, maliit lang yun, nasa 10-4 lang yan. Pero ang income yan sa isang taon, sasabihin ko siya, mahigit mga 50,000 yan. Ang income yan. Maliit na nga yan, kasi ano yan eh, kumbaga integrated talaga. May kalamansi, saging, kakao, mais, may mga talong, may mga ano din yan. Basta marami po yun na malaki talagang pasasalamat ko sa BSWM dahil sa mga trainings na pinarating nila kasi dahil doon marami kami natutunan, lalo na ako. Ako ma'am, lahat na trainings ko na-apply ko yun. Lalo yung mga pupunta kami sa ibang lugar para lang mag-observe, makita yung mga kung anong klase ang pagiging farmer doon sa isang pagsasaka doon sa ibang lugar. Ay na-absorb ko yun tapos ina-apply ko sa sarili ko. Kaya sabi ko doon, may pangarap din ako na sana gusto ko rin sa lahat na farmer sundin at dadayahin yung project ng Sila Ramon, lalong-lalo na dito sa akin. Pag ganito, kahit konting area lang, kahit hindi umabot ng isang hektar, sigurado ako pag ganito ang gagawin ng isang farmer sa farm nila, sigurado ako malaking maitulong nun sa hanap buhay talaga. Ang bayan ng Tapas ay patungo na sa pagiging isang bayan na kilala sa produksyon ng organikong agrikultura. Isang positibong hakbang patungo sa sustainable at environmentally friendly na pamamaraan ng pagsasaka. And from day one ako mo po, sabi ko, let's organize yung Barangay Farmers Association sa 58 barangays. Yan kagad ang inuna ko. Now, let's organize that because that is the key important for us to give them the complete and reliable information about what is needed sa kanilang lupa. Madalas kami nakikipag-meeting, kinakausap ko itong mga farmers at ako nagpapasalamat din sa mga ayudang itinutulong sa amin ng Department of Agriculture. Okay? At ito ay isa ring paraan na makatulong din sa kanila. But sometimes, sabi ko nga, if it's possible na yung tulong na ibinababa sa amin dito, pinakamaganda niyan kung mag-uusap-usap muna tayo rito at malaman kung ano ba talaga ang kinakailangan namin dito. And sinasabi ko ito dahil mahal ko talaga ang mga farmers. Okay? Ito ang kabuhayan namin dito sa munisipalidad ng Tapas. Halos lahat dito ang alam na hanap buhay ay ang pagtatanim. Okay? At dito ko binubuhos ang aking nalalaman at pasalamat ako at nandiyan yung aking mga empleyado na sa Department of Agriculture na hindi sumusurrender in spite of the fact na yung terrain namin dito napakahirap. The weather is another one. Unpredictable ang weather dito. And yet, nakikita niyo naman siguro ang resulta na from nothing, we were able to develop something. Okay? And hindi kami titigil hanggang dyan lang ang maabot nila. Sabi ko nga from the start, gusto ko itong maging modelo na maging self-reliant, masustain nila lahat ang aming ginagawa dito at kung pwede, ay kami ang magpakain sa buong Pilipinas, which kung kakayanin, ay talagang hindi naman imposible dito dahil sa laki at lawak ng aming lupa. Hindi naman binago ng proyektong SLRMA ang mga praktikal ng pagsasaka, kundi pati na rin ang mga buhay ng mga magsasaka sa Tapas. Nagbukas ng landas patungo sa mas maliwanag at mas matibay na hinaharap. Habang tinitingnan natin ang hinaharap, tumayo ang Tapas bilang patunay kung ano ang maaaring maabot sa pamamagitan ng pagtutulungan, dedikasyon at pagtitiwala sa mga kalikasan na pag-unlad.
Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang makakabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.